Wala ng 100 piso ang litro ng diesel sa ilang gasolinahan dahil sa price rollback ngayong araw. Nakatutok si Maki Pulido. Sa ikalawang sunod na linggo, malaking rollback sa diesel ang bumungad sa motorista ngayong araw. Sa anunsyo ng mga oil companies, pare-parehong nagbawas ng halos 25 pesos sa presyo ng kada litro ng diesel. Mahigit 3 piso naman ang rollback kada litro ng gasolina, habang 2 piso ang bawas kada litro sa kerosene. Sa pag-iikot ng GMA News, meron ng diesel na mas mababa sa 100 piso ang presyo kasunod ng rollback, meron na rin gasolina na mas mababa sa 90 pesos. Pero di pa rin daw ito afford ng ilang tsuper. Hirap pa rin. Di pa kaya. Babaan pa ng konti para kaya na. Parang wala parang epekto sa amin. Ang rollback kasi ang liit. Ang inanunsyong rollback ng mga kumpanya ng langis, kapareho sa presyong inanunsyo ni Pangulong Marcos. Sabi ng Department of Energy ay kailangang sundin ng mga kumpanya ng langis ang computation ng gobyerno sa rollback o price increase, alinsunod sa police power ng gobyerno, batay sa Executive Order 110 na nagdeklara ng National Energy Emergency. Paliwanag ng isang energy expert, hindi naman ito price cap, kung saan tinatakda na ang presyo ng pump price. Iisang computation lang naman daw ang ginagamit ng DOE at ng oil companies kung may rollback o pagtaas ng presyo. Pero dati kung pinakikiusapan pa ang mga oil company kung may pagkakaiba sila sa computation ng DOE, ngayon puwersado na silang sumunod sa kwenta ng DOE. In an environment where high oil prices are prevailing, all the more it's very important that we adhere strictly to the benchmark that we have been using. Wala dapat labis, wala dapat sobra. Nakaabang ngayon kung ano ang magiging resulta ng presyohan sa world market. Sa kabila ng pag-atake ng Amerika sa isang Iran flag carrier na tumawid ng Strait of Hormuz, bagyang bumaba pa rin ang bentahan ng petrolyo kahapon, batay sa Min of Platts Singapore. Sabi ng oil industry source, kung magtuloy ang ganitong trend, posible ang isa pang rollback sa susunod na linggo. Pero kailangan pang hintayin ang resulta ng bentahan sa international market hanggang Biyernes para malaman kung may rollback ba o wala. We cannot really predict what will happen with the negotiations, and let's see how that what's the result of that. Nagtapyas naman ng 3 pesos kada kilo ang LPG ngayong araw dahil sa pagbabaraw ng shipping cost, sabi ni Arnel T. ng LPG Marketeers Association. Hindi pa rin masabi kung masusundan pa ito sa susunod na linggo. 1,389 pesos ang 11 kilo cylinder sa NCR, Region 3 at 4, pero aabot ng 1,500 to 1,600 pesos sa mas malalayong mga probinsya. That is because of the drop of the crude oil last week at yun po yung naging effect or positive impact ng pagbaba din ng shipping cost ng LPG. Nag-rollback man, mahal pa rin. Kaya kahit naubusan na si Lynn, hindi muna siya makakabili. Hindi pa. Matagal pang sahod. Pag-iipunan muna. Kakahoy muna kami. Maki Pulido, Nakatutok, 24 oras.